Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Meron na naman po tayong panonoorin. Ano na naman po ang balita ngayong araw? Galing sa Balitang Pinoy TV. Heto na, shock sila kay Marcoleta. Grabe to, kakapasok lang at breaking news. Senator Marcoleta, bumuelta. Hoy, siya nga pala dun sa walkout, no? Wala na silang masagot kaya nag-walkout. Pero bago yon mga kapatid, panoorin na po natin to. Balitang Pinoy TV. Sir Don Mar, panoorin na ho natin. Here we go. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yan. Okay, heto na po yung continuation, no? Una nating pakikinggan ay itong privilege speech nitong si Senator Marcoleta. Ito nga ay patungkol po dito sa iniplay na video ni Senator Amy Marcos na gustong burahin nila Mig Zubiri at sa mga minority. Si Senator Marcoleta may risk back dyan. At grabe po itong privilege speech nitong si Senator Marcoleta kasi makikita mo doon sa loob ng kanilang plenary ay nakayuko yung iba. Parang napahiya sila sa real talk na sinabi ni Senator Marcoleta. Daming ang mga nagsasabi sa akin na matindi talaga yung post ni Senator Marcoleta. Grabe. Para sa kanya is ang importante ay taong bayan na kung ano yung problema natin sa flood control, yun ang unahin natin kasi kaya nga bumaba ang trust rating ng Senado kasi hanggang ngayon walang matumbok-tumbok nitong mastermind sa flood control. Tapos ang sinisisi nila itong majority. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, ang kakapal na ng mga mukha ng mga nakaupo dyan, ha? Yung mga kalaban, yung mga taga-kabila. Bakit kanyo? Biruin mo, hanggang ngayon, krisis na sa Pilipinas, impeachment pa rin, di ba? May singaw ako. Hanggang ngayon, impeachment pa rin. Di ba kakapalan na ng mukha yan? Wala na silang inaatupag eh. And sa tingin ng taong bayan ay pinagloloko sila ng administrasyong ito. So, yan nga ang laging binabanggit ni Senator Marcoleta kasi alam naman po natin itong mga minority tahimik dyan sa flood control. Napag-alaman natin na lagi tayong nag-research, alam naman natin. Kaya pala na hindi nila matumbok-tumbok yung mastermind na yan kasi merong iba dyan malapit kay speaker. Malapit kay speaker. O kundi man kamag-anak sa kamag-anak, ganon ganyan. So umiiwas sila. Sinasabi pa nila nasisira daw ang dignidad ng Senado. Kasi kayo, hindi nyo pa rin tinutuloy yung flood control. Bukod pa doon, tignan nyo na lang ang tagal nyo na, naging majority na kayo. In-school bukol na kayo, ayaw nyo pa rin alamin kung sino talagang problema dyan sa Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon report nga pala, di ba, nung kay Ping, ayaw pa rin ilabas. Anong meron? Ang daming cheche boreche. Ilabas nyo kung ano na yung pinaka-resulta. Ganun lang yon. Hanggang ngayon, di ba, wala pa rin nakukulong. Anong gusto mo sabihin ng taong bayan? Tanga-tanga sila. Hindi ho ganun. Dapat may managot at may managot pa rin. Wala nga hong nakikita sa inyo. Kaya, sinasabi nyo walang dignidad, isinisisi nyo ngayon sa bagong majority na naman. Mga kaibigan, ang gusto ng Pilipino, makita at makulong ang sangkot yung ulo sa flood control. Ayaw nyong ipakulong kasi. So, maganda talaga yung buti ko, sana in-screenshot ko na lang yung post ni Senator Marcoleta. Ang galing ng post niya, no? Pero anyway, mapakikinggan naman natin siya dito mamaya sa kanyang sinasabi na si Marcoleta talaga, makikita mo talaga na he is for the Filipino people. Okay? Yes. At also, yung revelasyon ni Senator Amy Marcos na merong nagaganap na pagpupulong patungkol doon sa term extension, patungkol doon sa pagbaba ng edad ng isang pagiging presidente, yung dadagdagan yung mga senador na 2031 para yung sa susunod na eleksyon. Inamin ni Senator Lacson na merong pagpupulong. Hindi raw seryoso yun. So, pakikinggan rin natin itong si Senator Lacson at kayo nang humusga kung maniniwala kayo sa kanya o hindi. Mamaya magre-react tayo dyan. At last but not the least, si Senate President Alan Peter Cayetano nag-real talk rin na bakit naman itong ilan sa ating mga senador
ay kailangan pa na makipagkaugnayan doon sa presidente o dito sa executive branch na equal branch man tayo. Kung meron po tayong desisyon, independent na ang ating mga desisyon. Hindi po pwede na kung ano ang desisyon ng ating presidenteng bangag, yun rin ang ating susundin dito sa Senado. Ha! Kaya nga, merong 3 branch of government. Executive, which is ang presidente. Oo. Ang legislative, which is composed of Senado at ang lower house. Oh. At ang judiciary. Yan po ang ating Korte Suprema. Supreme. 3 yan. So dapat itong 3 ito, dapat hindi yan magkapareho ng mga, dahil kaalyado lang tayo sa politika, makokontrol kita. Yung ibang mga senador dyan sa Senado, parang nakokontrol sa presidente kasi parang may utang na loob sila sa presidente kasi nung panahon ng kampanya, tinulungan sila ng presidente because Yon, tama yung sinabi niya, no? Kasi sa panahon po kasi ngayon, wala silang pakialam kahit lapastanganin itong Pilipinas. Ang gusto nila, ipagtatanggol nila kung sino yung taong tumulong sa kanila kung ba't sila nakaupo ngayon. Parang ganito, halimbawa, naging senador ako kasi tinulungan ako ni ganito. Si ganito, tinulungan ako sa pamamagitan ng kurakot. Ngayon nanalo ko. Ngayon nagkaroon ng mga flood control. Yung tumulong sa akin kasangkot pala. Ano mangyayari sa akin? Tatahimik ako. Ganon ang nakikita ko. Kaya kapag ka ikaw tatakbo tapos susuportahan ka ng kurakot, wag na. Mas magandang maging independent ka. Kasi darating yung panahon, mga kapatid, no? Kawawa yung mga Pilipino na susuportahan mo yung mga magnanakaw. Wala ka nang pakialam talaga nun. Mga kapatid, sinasabi nila sa eleksyon, tutulong tayo, ganito, maging malasakit sa kapwa. Wala namang ganun. Wala tayong nakikitang ganun. Kaya kung ako sa inyo, tignan nyo yung mga totoong gumagawa at nagtatrabaho. Halimbawa na lang, alam ko marami pang iba dyan. Si Bongo, kahit hindi na po eleksyon, nakikita natin parang nangangampanya pa rin. Paano? Nagbibigay ng tulong, dumadalaw. Nakikita ko sa Facebook page niyan Dumadalaw, pinupuntahan yung ganito, pinupuntahan yung ganyan, namimigay ng ganire at namimigay ng ganito na hindi ina-announce ng mga bayarang media. Yun dapat ang importanteng makita ng mga tao. Hindi yung puro na lang bangayan, palibasa kasi gusto rin ng mga kababayan natin, kaya mataas yung mga views, may mga away. Pero, mas magandang makita ho natin na may ginagawa itong mga senador natin. Kaysa nakikita lang natin, bangayan sila ng bangayan, kinokontra nila yung tama, tapos sinasabi nila sila ang tama. No, wala na daw ang dignidad ng Senado. Kupal kayong lahat ng mga nagsasabi niyan. Unahin nyo ang taong bayan. Blue ribbon, buksan na agad yung yung blue ribbon na yan, tapos tignan kung sino yung nasa ribbon. Diba ganun lang naman Tama na muna yung mga balat sibuyas. Pag sinabihan kayo ni Marcoleta na wala kasi, parang kasing ganito parang sinabihan na wala silang pinag-aralan. Parang ganun Hindi kasi kayo nag-aral ng law. Parang ganun yung convert ng pagkasabi ni Marcoleta. Kaya sila nagkakaganyan. At kung wala na silang may sagot, magwo-walk out sila. Ayan. Nagi naman Okay, siguro ang ganito na lamang tayo mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi ito meron ng mga napatunayan. Sila Risa Ontiveros, sinasabi nila ang tagal na nila dyan, pero putik niyan, wala tayong nakita mga ginagawa. Wala silang ginagawa. Kahit gaano kayo katagal sa Senado dyan, kung wala naman kaming nakikitang maganda sa inyo, bumaba na lang kayo dyan, mga king. Mga kings inangs ninyo.